Meron na namang matatawag nating challenger na gustong makipag-compete sa mga ilang kilala at dekalidad na mga motorsiklong scooter. Kagaya na lamang ng sa Honda EDV. Ang scooter na ito ay pwede nating maikonsidera na pang-counterpart sa Honda EDV at sa iba pang adventure scooter na naglalabasan ngayon sa merkado. Halina't silipin natin kung ano ang meron sa bagong motorsiklong scooter na ito. Welcome ulit sa ating panibagong video. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video upload. Isama mo na ring pindutin ang like button bilang suporta sa ating munting channel at huwag din kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Maporma din naman ito na kung sisipatin mong mabuti ay para yatang tatalunin pa ang Honda EDV at iba pang mga adventure type na motorsiklo. Pero magkakaalaman lahat ng iyan syempre sa specs. Siya nga pala, nais ko lang din linawin na ang motor na ito ay may engine capacity na 125cc lang, hindi man sila magkapariho pagdating sa kategorya ng makina ay may posibilidad na sisibak din ito. Dahil 125cc man, ito ay sa ilan ang mga 150cc ay sisibak rin. At isa pa, hindi pa laging sukatan ang makina kung pag-uusapan ay competition sa motorsiklo, dahil pwede ring talunin ng mas mababang cc ang mas mataas na cc, kung sa patipiran ng gasolina at sa maintenance ang pag-uusapan. Introducing, the all-new Wotan Motor Storm V125 na adventure scooter. May pormahan na sharp compact at sleek na disenyo, may unique na hugis ang front face na looks, pati ang kanyang adjustable windscreen. Medyo may pagka-aggressive at halata na dinisenyo, hindi lang sa pang-urban riding kundi pwede ring panglaban sa off-road. Napaka-perfect ng overall looks nito, lalo na sa patagilid na view. Base sa kumpirmasyon ng gumawa ng motor na ito, ang naging inspirasyon din naman talaga ng overall concept sa paggawa ng motor ay ang XEDV 750 na motorsiklo ng Honda. Sa madaling salita ito ang pinaamo na bersyon ng Honda XEDV 750. Meron itong full-color digital instrument cluster na talaga namang napakaganda. Nakayalhi din na rin ang mga ilawan ng motorsiklo. Sumabay na din talaga sa kung ano ang nasa uso ngayon, napaka-futuristic talaga ang layo ng mararating mo sa motor na ito, sapagkat meron itong fuel tank capacity ng 12.5 liters at kumukonsumo naman ng 60 km bawat litro. At hindi lang yan, ito yata ang highlight o pinaka-the best part sa motorsiklong ito, dahil meron din itong dual-channel, anti-lock braking system sa iba na katawagan ay EBS system. Ang teknolohiyang ito ay sinisigurado na hindi maglalak ang brake o gulong sakali man gamitin mo bigla-bigla ang iyong preno. Actually, hindi lang siya may EBS, kundi ito yung motorsiklo na may EBS na nga, may CBS pa sa ibang katawagan ay combination braking system. At binubuo pa ito ng 4 na piston caliper sa harap at single piston sa likuran. Kung usapang accessibility naman, talaga nga naman hindi bitin, dahil bukod sa meron itong malawak na underseat compartment na di umano kasya ang 2 full-face helmet, and wait, there's more, meron din itong dual front pocket o glove boxes na kung saan isa sa mga ito ay nagtataglay ng isang USB charging port. Napaka-smooth na rin ang mga shock response ng motorsiklong ito sa mga lubak-lubak, dahil equipped na ito ng mga reliable at long travel na mga suspension system at meron ding premium na upuan, idagdag mo pa dyan ang pagiging sported handlebar nito. Mayroong upright na position at dinagdag pa ang pakurba na floorboard, kaya assured ang pagkakaroon mo ng relaxed na posisyon dito. At heto na ang moment of truth, gaano ba ito kalakas, nakakamangha mga kamoto, dahil sa pagiging 125cc nito ay kaya nitong mag-transmit ng maximum power of 10.5 kW, dahil sa meron itong 4 valves at double overhead cam o SOHC. Meron naman itong fuel tank capacity na 12.5 liters. Napaka-powerful ng kanyang engine, very efficient and smooth, at higit sa lahat ay environmental friendly pa, salamat sa kanyang low emission at low fuel consumption. Hindi ba napaka-impressive na performance? Kasalukuyang nang minamarket ang scooter na ito sa Europe, at meron naman itong price tag na $3,778 with 4 color options. Ito ay racing yellow, deep blue, orange and gray. Sana nga lang ay magkaroon ng opportunity ang Pilipinas na magkaroon din ito sa ating merkado. At kung gusto mo talaga ang motorsiklong ito at may kakayahan ka namang mag-import ng motorsiklo galing sa ibang bansa, ay pwede ka namang mag-import. At dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video.
At kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.